Mga idol, totoo nga ba na merong isang misteryosong hagdan ang bigla na lang tumubo o lumitaw sa isang simbahan? Totoo nga po ba kayo, Jibe, na ito ay hindi gawa ng mga tao, kundi gawa ito ng milagro? Tara po at alamin po natin, babala lang mga idol. Kung kayo po ay hindi likas na paniwalain at kung ayaw nyo po nakakarinig ng ganitong klaseng kwento, skip nyo na lang po ang videong ito, okay? Noong taong 1881, meron po ditong pinag-usapan na kung saan merong isang misteryosong hagdan ang bigla na lang tumubo sa loob ng simbahan at ito ay nakatayo sa Loreto Chapel, Santa Fe, New Mexico, United States. Noong unang panahon kasi mga idol, kung mapapansin nyo po sa loob ng Loreto Chapel, meron po itong portion sa taas na kung saan para po ito sa mga choir. Kaya lang, ang problema po nila, paano po makakataas ang mga choir sa taas kung wala naman pong hagdan? O paano po sila makakakyat kung wala naman pong way sila papunta sa taas? In short, wala pong hagdan ang Loreto Chapel noong unang panahon. Alam nyo ba mga idol na ang architect na si Projectus Molly noong 1879 siya dapat ang gagawa ng hagdan sa loob ng Loreto Chapel? Kaya lang, unexpected po nangyari sa kanya, bigla po siyang namatay noon. So yun mga idol, hindi po natuloy ang pagpapagawa ng hagdan sa loob ng Loreto Chapel na para sa choir loft. At dito na po naisipan ng mga madre ng Loreto Chapel na ipagdasal na lang po ang future nila na sana magkaroon po sila in the future ng isang hagdan. At sila ay nagdasal ng 9 days para kay Saint Joseph. At nang makalipas po ang ilang araw, meron po sila ditong namataan na biglang dumating na isang lalaking may dalang kabayo na tila meron po itong daladalang mga materyales na kung saan nag-offer daw po ang lalaking ito, siya na daw po ang gagawa ng hagdan ng Loreto Chapel. At ang mga taong simbahan nagulat na lang bigla at kung bakit merong isang lalaki ang nag-offer sa kanila ng ganito. At para po sa mga taong simbahan, galak na galak po sila at meron pong taong nag-offer katulad nito. At nang makalipas po ang 3 buwan ng paggagawa ng hagdan sa loob ng Loreto Chapel, bigla na lang pong naglaho na parang bula ang lalaking naggawa ng hagdan sa loob ng Loreto Chapel. Ba't biglang naglaho ito, Kuya JB? Kuya JB, hindi man lang po niya siningil ang mga taong simbahan at hindi man lang po siya binayaran? Opo, bigla na lang po talaga naglaho na parang bula yung lalaki naggawa ng hagdan. Paano nangyari yun? Tila mga idol, yung gumawa ng hagdan, hindi po siya humingi ng kapalit o anumang kabayaran. Para sa kanya, magawa lang po niya yung hagdang yun. Aba, ang galing naman Kuya JB, himala. Opo, totoong himala at dito na po papasok ang milagro. At dito na po nila napag-usapan ng mga taong simbahan na kung sino po yung lalaking yon. Sino po yung naggawa ng kanilang hagdan? Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina na ang mga madre po ay nagdasal ng 9 days para kay Saint Joseph. So, napagtanto po ng mga taong simbahan o ng mga madre na baka yung lalaki pong naggawa ng kanilang hagdan ay mismong si Saint Joseph. Dahil mga idol, alam nyo ba na si Saint Joseph is a patron saint ng mga karpentero? Tama po kayo dyan mga idol. Siya po ang patron saint ng mga karpentero. So, ibig sabihin, yung kaluluwa ni Saint Joseph na nag-anyong tao, siya po ang gumawa ng hagdan o Loreto Chapel staircase sa loob ng simbahan. So, ibig sabihin, nagmilagro po talaga si Saint Joseph noong mga araw na yon. At alam nyo ba mga idol, ang ginamit ng mga materyales sa paggawa ng hagdan ay talaga pong kakaiba. Hindi po masasabi kung saan nang galing ito dahil wala man lang pong ginamit na mga pako o mga anumang pandikit gawa doon sa hagdan na yon. In short, talaga po napaka-espesyal ng hagdan na ito. Kumbaga po ginamitan niya po ito ng parang mahika, ganon. Sa sobrang kakaiba nito, hindi po alam kung saan nagmula ang mga materials nito. Na pinong talaga siyang parang mga idol, pinong kahoy na makinis. Na yan yung mga idol, kung makikita nyo, yan po itsura ng hagdan. Talaga mapapasun, napaka-kinis po niyan.
Noong una pong panahon, wala pa pong parang alalay o pang-stand, pang-suporta doon sa mga aakyat. Ganyan pa lang po yung hagdan niya. Pero nang makalipas po ang ilang panahon, nilagyan na po nila ng safety na hawakan para po kung sino pong tataas, safe pa rin makakapunta sa taas o makakababa. Yan mga idol, ganyan po itsura ng hagdan noon. Tapos ito po, nagagamit na po ng mga sinaunang choir yung hagdan. Talaga laki pasalamat po nila doon sa ekstrangherong nagawa ng kanilang hagdan. Alam nyo ba mga idol na hanggang ngayon nakatayo pa rin po ang milagrosong staircase sa loob ng Loreto Chapel? At naktila ito po ay nagiging center of attraction na po ng mga taon na nagagawi sa loob ng simbahan. Yun. At yun mga idol, para po sa kanila si Saint Joseph daw po ang mismo naggawa ng hagdan na yon. Kaya marami po mga turista ang nagpapapicture dito katulad po niyan yan. Kasi nga naghimala daw po talaga si Saint Joseph noong unang panahon. At marami po talagang nag-o-observe doon sa materials na ginamit ni Saint Joseph doon sa hagdan. Kaya lang hindi nila ma-point out kung saan po nanggaling ang mga ito. Wow, galing! Pero kung kayo po ang tatanungin ko mga idol, naniniwala po ba kayo na ang gumawa ng hagdang ito ay si Saint Joseph? At naniniwala ka rin po ba na hindi po tao ang gumawa nito, kundi kaluluwa? At naniniwala ka rin po ba na ganun na lang talaga kalakas ang prayers? Comment nyo nga po sa comment section at ishare nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para malaman din po nila ang kwento about sa Loreto Chapel staircase na tumubo sa Santa Fe, New Mexico, United States. Cute!